Hello! Dahil sa mainit pa rin ngayon ang usaping korupsyon, ay patuloy nating titingnan yung mga batas natin na may kinalaman sa korupsyon. Ngayon, ang susunod naman nating talakayin ay yung ating batas naman tungkol sa korupsyon, yung Republic Act 3019 or yung tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito sa batas na ito, dito tinutukoy sa Section 3 ang mga Corrupt Practices Act ng ating mga government official. Tinutukoy nito kung ano-ano ba yung mga kinukonsidera nito na Corrupt Practices Act mula Section 3A hanggang Section 3K. So may mga 11 Corrupt Practices Act na tinutukoy ang batas na ito. At dito rin sa parehong batas, tinutukoy din sa Section 4 nito yung mga prohibited acts ng mga individuals, yung mga private individuals na may malapit na relasyon o malapit na kamag-anak ng mga public officials. At sa Section 5 din ay tinutukoy din dito kung ano ba yung prohibited acts ng mga specific relatives, yung mga kamag-anak ng presidente ng Pilipinas, vice president ng Pilipinas, Senate President at saka Speaker of the House, kung ano-ano ba yung mga pinagbabawal nilang gawin, yung mga malapit na kamag-anak doon sa mga opisyal na sinabi na yon. At saka dito rin sa Section 6 din, tinutukoy rin sa batas na ito kung ano ba yung bawal na gawain ng mga members ng Congress. And then, dito rin sa batas na ito, lumalabas din sa Section 7 yung requirement ng SALN. Kung naririnig nyo na ba yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities, and Network na kailangan isumite ng bawat opisyal ng gobyerno or empleyado ng gobyerno taon-taon. So, kung ano-ano yung mga yan, yun ang mga tatalakayin natin sa susunod nating mga videos.